Bakit kailangan mo ng tulog para pumayat ka? Marami kang gustong gawin para pumayat. Mag-exercise, mag-zumba, mag-gym, at kahit anong supplement at pampapayat na inumin, nainom mo na. Pero wa-effect pa rin. Kaya dahil sa stress, wala ka na lang nagawa kundi kumain ng kumain. At isang araw, mapapasabi kang, Ang taba-taba ko na. ang hindi mo alam, may isang sikreto na binabaliwala mo. Pero napaka-effective pala. Ang matulog. Totoo ba? Nakakapayat nga bang matulog? Paano nangyari yun? Paanong ang pagpapahinga ay magsisilbing stepping stone mo para pumayat? Mabuti pang pag-usapan na lang natin yan. Fiesta sa inyo, maraming bumisitang kamag-anak at kaibigan ng mga magulang mo sa inyong bahay. Masaya ka sanang i-welcome ang mga bisita sa umpisa hanggang sa may narinig kang nagsabing, Iha, tumaba ka ata. Iniwasan mo na lang ang taong yun at lumipat ka ng ibang pwesto hanggang sa isa na namang kakilala ng nanay mo ang napasabing, Iha, ikaw na ba yan? Ang taba-taba mo naman. Napangiti ka na lang ulit at nagpunta sa isang sulok. Pero isang tito mo naman ang napahalakhak at napasabi, Ang taba-taba mo na, Neng. Magjeta ka. Pumasok ka na lang sa kwarto para takasan ng mga taong panaylait sa iyong pangangatawan. Sa totoo lang, hindi naman kapintasan ang pagiging mataba dahil natural itong sistema ng katawan. Pero kung gusto mo nang magsitigil ang pangungutya sa iyo, naisip mong panahon na for a change. Kinuha mo ang cellphone mo at nag-search ka kung paano ka nga ba papayat. At nagulat ka sa impormasyon na nalaman mo. Kailangan mo pala ng tulog. Pero bakit nga ba tumataba ang tao? Tumataba ang tao dahil sa maraming paraan. Hindi lang naman nakakataba ang sobrang pagkain. Sa totoo lang, may mga taong sobra na sa kain pero payat pa rin. At meron din namang halos hindi na kumakain pero tumataba pa rin. Ang mga factors ng paglaki ng timbang ay mas komplikado pa sa simpleng gutom at pagkain. Malaki ang posibilidad na tumaba ka rin kung mataba ang mga magulang mo o malapit na kamag-anak. Ibig sabihin, ang pagtaba ay maaaring namamana. Hindi lang din basta lakas ng loob o kontrol sa sarili ang dahilan. May mga tao na mas mahirap pigilan ang pagkain dahil sa natural na takbo ng kanilang katawan at may mga hormones na nakakaapekto sa gana at pag-iipon ng taba. May mga pagkakataon din na mismong katawan mo ang nag-iipon ng taba dahil sa insulin at iba pang hormones. Ang ilang gamot na iniinom ay maaaring magpabago ng gana o metabolismo, kaya kahit hindi ka sumusobra sa kinakain, nadadagdagan pa rin ang iyong timbang. Ang sobrang asukal din, lalo na ang added sugar, ay unti-unting nagpapadagdag ng timbang at nagdudulot ng insulin resistance. Madalas, mali rin ang impormasyong nakukuha natin mula sa social media, balita o mga kumpanya, kaya't napapaniwala tayo sa mga maling solusyon o sikreto sa pagpayat. Pero siyempre, ang numero unong dahilan pa rin ng pagtaba ay ang pagkain. Lalo na kung madalas kang kumakain ng pagkaing mataas sa calories, taba at asukal. Kapag sobra ang kain, hindi lahat ng enerhiya ay nagagamit, kaya iniipon ito ng katawan bilang taba. Kaya ang pinakamainam talaga pagkatapos kumain ay kumilos o mag-exercise para masunog ang sobrang energy at hindi ito maipon bilang taba. Kaya ang tanong ngayon, paano nga bang kinakailangan mo ng tulog para pumayat? Sa pagpapayat, kahit gaano ka pa strict sa diet mo, kung palaging puyat at kulang ka sa tulog, halos sayang lang ang effort mo. Isipin mo, kapag kulang ka sa tulog, mahina ang utak mo sa pagkontrol ng mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain. Mas mabilis kang mag-crave ng comfort food at mahihirapan kang pigilan ang sarili mo sa pagkain ng chips, cake, ice cream o chocolates. Isa sa dahilan nito ay nagbabago ang hormones na nagkokontrol ng gutom. Tumataas ang ghrelin o hunger hormone kaya mas madali kang magutom at mag-crave habang bumababa naman ang leptin o fullness hormone kaya mahirap malaman kung busog ka na. Ang resulta, mas marami kang nakakain kahit hindi mo talaga kailangan at mas madali kang matuksong sumobra sa pagkain. Halimbawa, night shift ka at dahil sa sobrang puyat at bawal matulog, kung ano-ano na lang ang hinahanap mong pagkain. Aminin, nangyayari sa'yo to. Ang sanay pagpupuyat mo lang para sa trabaho ay naging food trip pa. Hindi lang din gutom ang dahilan ng pagtaba,
Kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang stress hormone na cortisol. At ang cortisol, trabaho niya ang maghanda sa katawan tuwing stressed ka. Kapag mataas ang cortisol, iniisip ng katawan mo na baka kailangan itong mag-ipon ng taba bilang reserba, parang nag-aabang ng emergency. Kaya kahit nagbabawas ka ng pagkain, mas bumabagal ang pagtunaw ng taba at mas inuuna ng katawan na itago ito. Sa isang pag-aaral, yung mga pumapayat pero kulang sa tulog, kalahati lang ng taba ang nabawas sa kanila kumpara sa mga taong kumpleto ang tulog. Kaya kung kulang ang tulog mo, kahit gaano ka pa ka-effort sa diet, mahihirapan ka pa rin magbawas ng taba. Kung palagi kang puyat, bumababa rin ang kakayahan ng katawan na gumamit ng insulin ng tama. Kaya imbes na gawing enerhiya ang mga kinain mo, naiipon lang ito bilang taba. Imbes na makatulong ang puyat sa pagpapapayat, mas bumabagal ang pagtunaw ng taba at mas tumataas pa ang posibilidad na madagdagan pa ng madagdagan ang timbang mo. At syempre, kapag kulang ka sa tulog, mas mahina ang kontrol mo sa sarili o willpower. Napapagod ang utak mo at nahihirapan ka magdesisyon sa mga mahihirap na bagay tulad ng pag-iwas sa bawal na pagkain, pag-exercise o pag-accomplish sa mga routine mo. Mas madali kang matukso, madali mong skip ang workout o mas madali kang sumuko sa healthy habits. Kapag pagod kasi ang isip at katawan, mas nagiging padalos-dalos sa mga desisyon mo at mabilis mong nakakalimutan ang mga goals mo, kasama na ang pagpapayat. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang pinakamabisang paraan ng pagpapapayat ay ang paggawa ng long-term na pagbabago sa lifestyle. Hindi yung mga fad diets o biglaang instant solution na uso lang. Importante na piliin ang masustansya at balanced na pagkain, gaya ng pagdadagdag ng gulay, prutas at whole grains sa kinakain mo. Halimbawa, kumain ng prutas imbes na sitsirya, palitan ng white rice ng brown rice at gumamit ng olive oil imbes na ordinaryong mantika. Nakakatulong din maglakad, sumayaw o mag-exercise araw-araw, kahit simple, basta regular mo itong ginagawa. Pwede mo simulan sa 30 minutes na paglalakad o kahit paggamit ng hagdan kaysa elevator. Mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng activity ay nakakatulong magbawas ng timbang dahil sinusunog nito ang calories. Kaya huwag mong babaliwalain ang simpleng paglakad at paggawa ng mga gawain sa bahay dahil lahat ng ito ay may ambag para pumayat ka. Kaya hindi lang diet at gym ang sagot. Maaari ngayon mo lang nalaman na yung tulog mo pala kasing halaga rin ng diet at exercise. Kaya kung gusto mo talaga na mas malusog na pangangatawan, isa sa pwede mong gawin ay ang matulog ng tama. Hindi lang nakakapayat, nagsisilbi mo pa itong pahinga. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.